Good morning, Ted. Ay nako, Good sorry morning, ha. Professor. Sorry. Sorry Okay, to keep you waiting. Professor, umpisahan natin ito agad. Mainit ang usapin ngayon tukol po dito sa naging pahayag ng Department of Finance na hindi maibigay yung suspension ng fuel excise tax dahil ang malaki daw na pakinabang nito ay ang mayayamang sektor. Kayo po ba sang-ayon dito, Professor? Well, depende. Ano ba definition kasi nila ng mayaman? Medyo parang doon ako medyo nalilito. Sabihin na lang natin. Oo. You have an article talking about middle class. Sinasabi niyo po dun sa article na inyong isinulat sa Rappler na kadalasan nabibigyan ng tulong ang mahihirap na pagtatanggol ang mayayaman, pero kadalasan po nakakaligtaan ng middle class, which is ang bulk po nito ay ang nagbabayad ng buwis natin. Ang kita ng gobyerno nanggagaling kadalasan sa middle class. Can you tell us more about this? Dito po sa sinasabi ninyo na kaya hindi tama ang polisiya na naibibigay ng gobyerno dahil nga ang middle class ay madalas pong nakakaligtaan nila. Yeah. Kasi parang pinapakinggan ko yung ating mga taga-gobyerno, pinapakinggan ko din at pinabasa ko din naman yung mga eksperto natin, yung iba sa kanila. Naintindihan ko yung datos at saka yung mga sinasabi nila. Mukhang yan naman talaga yung mga basic na tinuturo sa akademya, di ba? Pero parang nawawala sa usapin yung kahos at paghihirap ng mga nasa gitna. Okay? Kasi parang ang unique ng sitwasyon ng middle class natin, hindi na sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Parang ikaw yung tagabayan ng buwis kasi yung income mo, di ba? May income tax ka. Every April 15, ayan, filing na ng ITR. Di ba? Yung income na yon, nababawasan na ng tax. Tapos ngayon, bawat galaw mo, bili ka ng corned beef, sardinas, may bawas yun. Electricity, may bawas pa yan kasi may VAT din yan. Siyempre, fuel, yun, pinag-uusapan natin, meron pa rin yan. Ang bulk niyan, galing sa middle class talaga. Masakit. Ngayon, yung mayayaman, swerte. Kasi if you have several billion in capital investment, ibang tax regime nag-a-apply sa'yo, una-una. Okay. Bukod doon, may mga incentives ka pa. Some tax holidays, meron ka pang mga expanded na mga deduction. Under the Create More Act, ang daming mga bagong deduction para sa mga bilyonaryo. Okay. Yung middle class, walang access doon. Doon may isang provision nga sa Create More pa 100% ng electricity kaya i-write off ng isang large corporation. Yung middle class, sasaluhin mo yung full impact ng bill mo sa Meralco. Hindi mo pwede gawin yun. Diba? Pero, yung tax burden, umaga, sasaluhin buo. Pero pagdating sa mga crisis na katulad na to, ang tingin nila sa middle class, mayaman. Mayaman, hindi mo kailangan ng ayuda kasi mayaman ka naman. So parang, after listening to all of that, medyo parang sinisip ko nga, doon sa opisina namin, sa law firm namin, pati doon sa mga kaibigan kong iba, parang mayaman na ba tayo? Parang naglolokohan na lang kami, lalo na yung mga batang abogado. Sabi ko, pag hindi mo kailangan magtipid, tara, kain tayo dyan ngayon, dyan sa isang steakhouse. Mayaman naman daw tayo, hindi natin kailangan tulong. Parang hindi ko maintindihan yung punto na yun. Parang ano ba ang tingin nila sa lived reality? Yung totoong karanasan ng mga Pilipino na sumasalo ng polisiya. Diba? Hindi ko i-question yung numbers. Mas magaling sila sa math kaysa sa akin. Kasi kaya nga ako nag-law school, nahina ako sa math. Pero yung dating, kumbaga, sa katotohanan, medyo masakit Yeah, parang sasabihin na, gumagamit naman ng diesel, karamihan mga may kotse. Pero parang doon pa lang, sabi ko, talaga, okay. Pero marami din gumagamit ng diesel hindi, kasi yung mga generator, lahat ng may-ari niyan, mayayaman naman. So sila itatax, so okay lang. Pero karamihan kasi ako, namamalengke ako. Pag pumunta ka sa palengke, may mga generator doon dami kaya. Kasi syempre, hindi naman lahat stable yung pagkakasetup ng electricity. Alam yan, ng mga namamalengke. Yung mga ibang small businesses naman, bibili yan ng SUV, hindi para mag-joyride or mag-4x4.
out-of-town trip. Nagdo-double yung use kasi ng SUV or pickup truck. Maghahatid ka ng delivery, gagamitin mo sa palit mong negosyo. At the same time, magsusundo ka. Kumaga double use yun para sa kanila. So kung mataas man yung consumption nila, hindi ibig sabihin dahil naliligo sila sa pera, sa ilang bathtub ng pera. Parang ganun yung pinanggagalingan ko. Not about the accuracy of the data. I understand. It's accurate. It's true. But iba kasi yung dating, kumbaga sa atin. Professor, dyan po sa sinasabi nyo na yan na parang hindi napapansin ng gobyerno na naghihirapan din ng middle class. So ano po dapat ang gawin nila ngayon? Ano po ang suggestion ninyo kung sakali man? Kasi for the longest time, simula pa nung pandemic, laging naiiwan at hindi nabibigyan ng ayuda at naiipit parati sa gitna ang middle class workers. Doon nga po sa article ninyo, tinawag ninyo parang middle child ang middle income earners na laging napag-iiwanan, laging hindi napapansin. What's your suggestion? Baka nakikinig po itong mga government officials natin. Well, ayaw ko naman pangunahan sila, no? Mas matalino sila sa atin sa mga aspetong ito. Diba? Parang the article is less about telling the government kung anong gagawin nyo. Okay. Mga eksperto yung mga yan. It's more about empathy. It's more about empathy. Na parang, alam mo, kasi yung sinabi ko na yung middle class parang middle child, nakaka-relate ako dyan kasi middle child ako eh. So, attention na lang mami na bring up kayo. Pero, ano kasi yan yung parang nasa gitna. Parang tingin ko lang ngayon, parang, nung COVID, namimigay tayo ng ayuda. Pero nung humihingi na ng ayuda yung MSMEs at middle class, ano yung sinabi nila? Wag, kasi tataas ang inflation. Okay, so, bayad na kami ng tax, bawal kami bigyan ng ayuda kasi tataas ng inflation. Sige. Ngayon, may fuel crisis, bawal din kami tulungan. Pero, ang naririnig ko, ituloy nyo lang yung pagbabayad ng taxes ninyo. Kasi, promise, later on, papatin din kita. Right? Right now, kasi, masakit. So, ano yung gagawin natin sa sakit na dinaranas ngayon ng middle child mo, diba? Na nag-aaral naman, dutiful naman, naniwala sa mga promises mo. So, what do we do about that? Sa akin siguro in terms of perspective, di ba? Sana i-broaden natin yung perspective natin na siguro kung ang problema natin kasi gagastos tayo ng malaki para sa mahihirap, tama naman yun, tulungan natin yung mahihirap. Pero ang tanong kasi, kanino nyo kukunin yung perang pantulong? So sana naman, wag naman sa amin. Di ba? Parang the middle class is really just asking that na we understand na kailangan ng perang pambigay ng ayuda. Pero sa naririnig namin, mukhang sa amin na naman kukunin yan. Oo. Yes, yung 1% magbe-benefit sa isang excise tax, di ba? Cut or even VAT cut, of course. Yeah, but ano ba naman ng 5,000 sa isang bilyonaryo? Hindi niya nararamdaman yun. Pero ano yung 4,000 pesos, 3,000 pesos? Isang middle class family. Bawas sa pang-tuition yun kasi magsa-start na yung school year, diba? Sa food budget mo, yung 4,000 out of 60,000 pesos, pang groceries, pamalengke, malaki yun. So magkaiba yung impact. So saan natin itutuon yung ating paningin bilang gobyerno, bilang isang society? Tapos yung isang punto ko doon is that sa totoo lang, may nakita nga akong article, ayuda o tax cut. Di ba? So, pili kayo, ayuda o tax cut. Para sa akin, teka muna, bakit yan lang palagi pinagpipilian natin? Parang pinag-aaway ninyo yung mahihirap at middle class. Pareho kami naghihirap eh. Bakit ganun palagi yung perspective natin? Now, why do we need to fight for crops? Okay. The real battle here is not between the poor and the middle class. Opo. It shouldn't be like that. Okay, sige. So, ang pinanggagalingan po, mga kapatid, ng panayam na ito kay Professor Gian Molo ay ang kanyang artikulo po sa Rappler. Ano po, you can check it out. Ito po yung lumabas noong pong Abril 6, Another Crisis, Ayuda and Why It Sucks to be in the Middle. Yan po ang kanyang artikulo. Ngayon, Professor, hindi kaya
kaya ho napapabayaan, kaya po hindi pinapansin, kaya bagang parang walang pakialam ang gobyerno sa middle class kasi tahimik ang middle class. Walang ingay na nanggagaling sa kanila, hindi ipinakikita ng middle class ang kanilang sentimiento, ang kanilang galit, o ang kanilang frustration. Totoo po yan, Manong Ted. Kasi throughout history naman talaga, yan ang kasamang palad ng middle class. Okay? Yung mahihirap, palaging priority yan ng politiko, ng ekonomista, ng government policy experts. Okay? Tama naman din yun, but may practical reality dyan. Karamihan ng boto, maaari mong itap sa kanila. So, priority ba yan? But at the same time, may electoral effect doon. Yung mayayaman, you talk about 1%, the billionaires, may direct access sila. Isang tawag mo lang, di ba? Cabinet member na kaagad, kausap mo. Yung middle class, tama kayo, Manong Ted, walang boses. So, moving forward, mahalaga din for the middle class to start finding its own voice. Maybe to even organize politically. Maybe to look for new champions, Manong Ted. Kasi parang 40 years na to 40 years na tayong ini-ignore, 40 years tayong bayad ng tax. Pero parang kung ano sitwasyon ko 40 years ago, no People Power Revolution, parang ganito pa rin. Parang walang pagbabago. There's so much wealth na na-generate. Totoo. Yung panahon ni Pinoy, ang gaganda ng numbers, GDP tumaas lahat. Lahat ng numbers tumaas. Celebrate tayo. Pero bakit hindi masaya yung mga tao? Di ba? May mga phrases tayong narinig din nun. Kasi yesterday may narinig ako, no meaningful relief. Sabi ko, ang sakit naman. Ano kaya ibig sabihin ng no meaningful relief para dun sa taga-gobyerno? Parang yun Parang ang traffic hindi naman nakamamatay ng panahon ni Pinoy. Pero parang sobrang disconnected. We need to go back to the basics. There's so much discontent all over the world. There's so much disenchantment with our current political, economic system. Okay. Ayan, kung sino-sino na nananalo. Delikado na nga Okay, sige po. So again, ngayon ang inyong nga pong sentimiento at pananaw nagsasabi na wala kasing mukha ang middle class ngayon sa ating lipunan. Walang champion. Opo. Ano ho ito? Dahil sa talagang ganun na lang tayo. We are so busy working na we cannot find time to rally. We cannot find time na magpo-post tayo sa social media. Opo, ano po ang inyong suggestion ngayon as attorney sa ating pong lahat? Sa mga nakikinig ngayon na mga may hulugang kotse, may hulugang condominium, may hulugang pong mga appliances na ang tawag po ay mayaman. Yun nga, Ted, parang tinatali ko nga kanina Sabi ko, yung akala nilang mayaman numerically, punong-puno ng loans kaya yon, tapos tuition ng 2 anak, tapos nakakasal. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung perspective na yun, di ba? Numerically, mayaman ka, pero minus 30% sa income tax. But anyway, to answer your question, number 1, traditionally, historically, walang voice ang middle class. It's time to claim that voice, to claim that space. Pwede niyong itest to. Lahat ng pronouncement na sabi ng datos, okay, ganito. Huwag mag-filter. Go to the comment section. Ginawa ko siya kasi part din naman ng trabaho yan sa Rappler. Tinitingnan ko yung comment section para makita. Oh my God, overwhelmingly, each time may magsabi na ganito, okay lang yan, huwag ikat ang fuel taxes. Overwhelmingly, ganito yung tao about it. Yung announcement ng gobyerno about ito, overwhelmingly, comment, negative. And these are not troll comments. Kasi chinecheck ko yung profile ng bawat isang nag-comment. Ano sila? Legit na tao. Dapat ituloy yun. Kasi if walang voice ng middle class, doon, sa soundings pa lang, sa social media, mararamdaman ng gobyerno yun. But beyond that, it's also important for the middle class to also start considering to organize itself in a way that mararamdaman sila politically and electorally. Nakikita ko na yan. Kasi pag nakikinig din ako sa mga deliberasyon sa Kongreso, may mga congressman at may mga senador ngayon na nag-shift ng kanilang messaging.
Ang messaging nila is centered around middle class. May dahilan yan, Manong Ted. It's because yung kanilang mga political consultants are also surveying kung ano nangyayari sa ibang parte ng mundo. There's a big demographic shift na nangyayari in other countries, and it's usually powered by middle class. Nag-start sa disenchantment, pero lately may ibang mga bansa na yung middle class ang nag-fuel ng stronger democratic participation. So mahalaga na itap natin yun going into 2028. Kasi wala namang magtatanggol sa middle class, kundi yung middle class din mismo eh. Kasi apparently wala tayong champion. Opo. Professor, salamat po for sharing your thoughts at kami po ay inyong kaisa. Ang aming actual programa, kung hindi ho kayo nakakapakinig kasi hindi ho naman popular po ang aming pong ang ating pong programa, kami na po for the longest time, ito po ang aming sinasabi lagi. Ang katahimikan ng middle class nga po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkakaganito. Kung bakit po tayo inaabuso. Kung bakit tayo inaabuso. Ang haba kasi ng ating pasensya. Opo, ang ating katahimikan po ngayon, ang kanila pong ginagawa, ang kanilang pinagsasamantalahan. Kaya panahon na para po mapakinggan ang tinig ng middle class. Profesor, salamat sa inyong pong panahon at muli kaming tatawag para po palakasin ang tinig, ang boses at magkaroon ng totoong champion ang middle class. Mabuhay po, attorney. Salamat po, Ted, DJ Chacha. Salamat. Salamat sa panahon. Thank you. Si Attorney Alfredo Jan Molo III. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.